ng mga bagay-bagay sa Legal Sana. Legal Sana, kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal Sana sa One Radio 91.3 News FM. Inugo na! Maray na hapon po mga tugang. Ini po girari si Attorney Randy Blanza sa programang Legal Sana. Ngunya na hapon po, medyo exciting ang sa itong paghurunan. Dakol kayo na makakarelate. Ang topic na po tungkol sa mga pautang. Ano po, so siguro bago kita magpunkang sa itong programa, syempre, ba't yun tanggap sa itong mga paradangog, sa itong mga padagos na nagsusuporta sa programa at sa radyo, sindigdiman po sa Facebook Live. So, live po kita, digdi sa One Radio 91.3 FM Tabaco City. So, dahil pa si partner ko, ayin pa daw si, na late girari si partner ko. Anyway po, syempre gusto tang pasalamatan ang management kining One Radio sa padagos na pagtawkang oportunidad sa itong programa. Para makapagtao kita ki mga legal knowledge, new legal knowledge sa itong mga paradangog. Si Sir Jing Montealegre, si Sir Romeo Bolante, si SM Osang Bores, sino man po ang permita kay ribang sa technical, si Sir Luz Bornasal. So, syempre po, sabi tangani, kada Sabado ang purpose kang programang ini makapagtao kita ki additional na kaaraman para at least man po pag na-encounter tayo ng mga sitwasyon na ini igwa kitang sabi diit maski diit na kaaraman nganing day kita malaag sa alanganin dahil sabi kang programa ta nganing day kita magka-problema sa hinaharap or sa dapat ang gibunta perming legal sana. Okay po. So siguro punanta nata nalit man nga ako nangorong iturga kung siesta maalingahoton magayon na ng panahon maalingahoton na so nagkurok-turog ako niya kung mga 15 minutes lang ayun na diretsyon ki sa siesta kaswago. Anyway po ang tangon niyan ining tungkol sa mga pautang. So siguro man kita gabos man kita naka-experience ng mangutang naka-experience naman kitang magpautang. So, aramon tangon yan, ano ba ang mga responsibilidad kang nagpautang? Ano ba naman ang mga responsibilidad kang nagpautang? Nganing day man kita magmalawag sa alanganin, day na mag-arabutan sa kaso, kasi inyong sabi nga ni pinaka common na problema, lalo na sa magkakapamilya, magbararkada, may mga nararaot na pag-iribanan dahil sa utang. So siguro man po may mga makita dyan, may mga specific provisions of law na kung masusunod taman sana, dahil kita, mararayo kita sa mga consequences. So ngunyan po, ang inatapot digdi, sisay ang pwede mag-engage sa business of lending activities. Sisay ang mga pwede magpautang. So very clear po digdi ang batas. Ang batas po, ang mga lending companies, mga lending institution, mga financing institution, ang allowed lang po kang batas na dapat mag-engage sa lending institution, korporasyon.
Okay, it should be a stock corporation. Bawal ang sole proprietorship, bawal ang partnership. So kung nag-isip ka mo kinegosyo na magpautang, kaipuhan, ang requirement ng batas, incorporation. So kaipuhan may corporate personality ang sa indong kumpanya. Actually, gawa po yan natin at apod na secondary license. So basically, DPSIL mag-open up kisarong lending institution sa Pilipinas, and as a matter of fact, covered na po ang lending institution kang regulatory body na Bangko Sentral ng Pilipinas. So dakol ang requirements. Ato ni nga yan na dakulon baga ngayong nagpapautang mga personal sa mga tao, sa mga personal na ang apod po kayan, informal lender. Okay? Dayan ang mga papeles, dayan mga dokumento, dayan mga kung ano pa man na papeles na nag-authorize na magpautang. Sabi nga ni sa batas ta, pag nakikipagtransa ka mo sa araw kayong kumpanya, sa araw kayong mga tao, sa araw kayong mga informal lender, take it at your own risk. Dahil dyan na nagkakanigong protection na maitatao ang batas, although igwaman na pero basically, dahil yan regulated. Dahil yan kasabay sa pigre-regulate kang Securities and Exchange Commission, dahil yan kasabay sa tigre-regulate kang Bangko Sentral ng Pilipinas. So, dahil yan tigre-require kang mga strict requirements of the law para ang sarong kumpanya makapagpautang. Okay? So sabi sa kung mautang ka sa mga informal lender, mo yan, kagustuhan mo yan, take it kumbaga so risk na nakaakibat kaan, daing asigurasyon na mapoprotektan ka kitultol kang sa tuyang batas. No, kasi maliwanag po ang batas kung ang mga accredited lending institution should be those corporation that strictly complied with the requirements of the SEC and the Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. So paano po pagparehistro kang korporasyon? So kung halimbawa, igwa kamong kapital, gusto ninyong mag-engage sa lending activities, gusto ninyong sumunod sa tamang proseso kang batas, ang number one requirement is magpa-incorporate. Mag-form ki corporation and forming an ordinary stock corporation. Okay? Ang minimum po na kapital pag nagpapautang sa mga lending institution, at least 1 million pesos. So, durudakula ang tigahagad na capitalization, pag abot po digdi sa mga pag abot po digdi sa mga lending institution. Tapos, tatawanan po kamukaan after compliance with the requirements of the law, obtaining a certificate of authority to engage in lending business activities as issued by the SEC after compliance with the requirement in forming an ordinary stock corporation. So, dapat igwang certificate of authority ang sarong kumpanya para mag-engage sa lending activities. Ngunyan po, halimbawa, gusto ninyong maraman kung igwang certificate of authority, mautang ka mo sa financial institution, sa bangko, sa mga lending company, iyan po na certificate na yan, pwede ninyong hagadon. Pwede nindo yan, actually, nakalaag yan sa visible place, sa visible area, sa place of business kang kumpanya. So, nahiling yan tulos na iningaya, igwaning certificate of authority. Okay? Kung di po yan na napahiling, nag-offer sa Indo, di ba, usod, ngunya nabawas-bawasan dahil kaning SIM Registration Act, nabawas-bawasan so na-receive ang mga text messages. Ako, perang beses na akong naka-receive na, gusto mo bang you want kaya to avail loan up to 250,000, i-click mo ito link. So, pag click mo ito,
Iga-guide ka kung ano-anong mga website, mga Facebook page, masubmit ka lang key ID, tapos ma-receive mo na through, I think, GCash or Smart Padala or PayPal, kung ano man yun, so proceeds. Tapos, iyan, dyan nagkakaano ki problema sa mga nag-utang gamit ining mga app, ining mga lending application, kasi naman kita sigurado kung talagang recognized sila or accredited sila kang SEC na mag-engage sa lending operation. Dakol na po ako kayong na-encounter, mga tugang So, dakol lang nagraniman sa kuya, naghapot, kasi tigaharas na dasinda. Day nabayadan, para ngayator niyang inutang ko 5,000, nabayadan ko naman sana, mga 4,000 na ngayang nabayadan ko, parang 1,000 na sana, ang tigsisingil niya sa kuya, labi pang 10,000. So, saan ito naghali? So, grabe ng mga patong kang penalties and surcharges. Ngunyan, maireklamo mo ba ito sa SEC? Depende. Kung halimbawa, i-check ninyo sa SEC website, na-recognize yan, pwede yan patanggalan kilisensya. Kasi that is malicious, kumbaga may mga violation dyan sa which taon po, i-discuss ko yan. I-discuss yan na mga collection strategy na nangharas, ng papasupog, iyan po labag sa batas. Okay? So, taon po, sa saro-saroon tayan. Ngunyan, halimbawa po ang lending company nag-violate kilo na implemented by the SEC, anong pwede tanggibuhon? Halimbawa, legitimate man sa lending company. Okay, legitimate man, talagang nagpapautang. Okay, legitimate man, kimidbid man ang pangaran, tapos nag-utang ka duman. Para naghahagad ka kiresibo, habukang isyuan kiresibo. Sana yan. So, every time mabayad kita, it should be supported with official receipt. Bako po acknowledgement receipt. Ang acknowledgement receipt, sinurat lang bagayan sa papel. Nakalagduman, this is to acknowledge Mr. X the amount of 10,000 pesos as payment from Mr. X. Sala po yan, kay puan official receipt. So, ini po ang ma-encounter taligi sa mga sa mga informal lenders, sa mga nagpapasubli na mga sa mga nagpapasubli na kamidbidta, pinasubli kita. Natural, dahil man sindang official receipt kasi dahil man nga ni registered ang sa indang lending operation. So yan, ang posible lang kan, mapirma ka sa logbook or ma-issue ki acknowledgement receipt to show na ika nakabayad. Okay? So in many instances, admissible naman yon kasi pag nag-utang, whether warang kasuratan, whether igwa, sabi nga ni, contract, it is a contract, it is perfected by mere consent. Nagtugot kang mag-utang, nagtugot man siyang magpautang, igwa ka mong kontrata. So, ang kontrata, kay puwan kaan, compliance in good faith. Kay puwan, ang obligasyon kang nag-utang, magbayad. Ang obligasyon kang nagpautang, mangolekta, pero sa rasonableng paagi. Day pagpaagi yun sa mga pagpapasupog, sa mga pagpapatakot. Kasi, bako yan rationable. Bako yan suting apod na legal means of collection of loan. Okay? So, pag may mga complaint po digdi sa mga nagdumang ka ngayon sa lending institution, natangay ang inutang ko ngayon, Gmail. Binayadan ko na so ka ba nga, patapos, tigsingil ka na naman, 10,000 na naman, garo lamang napaduman ng sa mga binayad mo. Mahagad ka ngunyan, kitig-apod na breakdown of the application of payment. Saan ba ninda in-apply sa mga binayad mo? Baka pag sa mga binayad mo dati, para apply sana sa mga porsyento, dahil apply sa principal. Kasi po pag nag-uutang sa mga lending company, sa mga bangko, halimbawa, nag-utang ako sa bangko. Nag-utang akong 100,000. Ang na-receive ko, 85,000. Hain so 15,000. Napa sa inso 15,000. May tigapod po ikatakan na mga allowable deductions. No?
So, pwedeng binawas na dyan sa advance interest. So, pwede bagang halimbawa, may porsyento yan, sa 2 bulan, sa 2 bulan, in advance na duman, kinaltas na. Subayad sa notaryo, binaynos na. Subayad sa insurance, minaynos na. May mga katikapod pa dyan na processing fee, minaynos na. So, overall and all, ang nabawas sa utang mo is 15,000. Kaya nagneto na 85,000. Dahil po problema yan. Natural yan. Kung baga, that is legal on the part of the bank or financial institution na magbawas sa proceeds kang inutang. Ang tigahagad lang kang batas, so tigapod na Truth in Lending Act, kay puwan aram kang borrower kung para sa itong mga kinaltas. Kung para sa itong mga kinaltas. So, kaya tigtatawanan sinda kitigapod na disclosure statement. Kang nasa bangko pa po ako, auditor ako sa bangko, pag ang bangko dahil nagtao ki disclosure statement, halimbawa, nag-utang 100,000, tinawanan lang, dinebit lang sa account so 85,000, dahil aram kang deposito, dahil aram kang, kang borrower, kung para sa itong binawas na 15,000, kasi, dahil pinapirma duman sa disclosure statement, that is a major findings. Ang apod po dyan, unsound banking practice. Dakula yan na, pagkukulang kang bangko, pagdainin da well-informed ang borrower kung napasain so kwarta na dapat sana inutang. Okay? So, yan ang tigapod po sa kaya every time we transact with the banks and lending institution, may tigapod po dyan, may tigre-require ang batas na full disclosure. Kay puwan, gabos na transaction between the bank, the depositor, or between the bank and the borrower should be fully accounted for. So, kay puwan po dyan, gabos na, kung nagbayad akong 10,000, pira dyan ang napaduman sa principal, pira dyan ang napaduman sa interest, pira ang napaduman sa surcharge, dapat po nakalagayan ang breakdown nakalagayan sa resibo. Di pwede, nagbayad akong 10,000, resibuan sana ako, bilog na 10,000. Dai ko aram kung saan yan in-apply. Baka magagabusan in-apply sa porsyento. Pwede po kasuhan ang bangko. Pwede kasuhan ang lending institution. For that is a clear violation of the Truth in Lending Act. Okay? So, kaya nga, kang nasa bangko po ako mga tugang, dipisilon ang trabaho sa bangko. Kasi pag may nagkakaproblema ang puro permi dyan, ang presumption of negligence dyan sa bangko. Ang mga bangko, ang mga lending institution, tigre-require sinda kang batas to observe extraordinary diligence. Kasi nagkakaput ka kang kwarta kang mga depositor. Ang tigpapautang nindo, halis sa depositor. Sa part naman kang mga lender, mga lending institution, ang tigpapautang nindo, halis sa mga stockholders. So, kung kamo mismong stockholder, the better. Pero minsan may mga lending na pwede naman yan ang mga public investors, investors from the from the general public. Okay? So, what if the operation of lending company is not within the SEC to implement? So lending company, dahil man rehistrado sa SEC. Kasi, bako man siya corporation, dahil man siya dahil man siya nagpa-register as lending, kumbaga nag-organize lang, tapos, siguro magbarkada, ikaw ngayong tig 200,000, o nagbakas-bakas, o tapos ngayon naka-form na 1 million, maray pa nga kayo mag-lending kita, ipautang ta ini. Then, nagparehistro sa SEC. Okay, nag-start yung operation. Ang sabi kang SEC, dahil nga kami dyan na authority. Okay, dahil ka mo magreklamo sa mo, alimbawa, nag-utang, digdi sa magbararkadang ini. Si ABCDE, magbararkada, nag-form si Dakisarong lending operation, nagpautang, tapos, subaruwer, siging reklamo, haloy lang akong bayad, masantaw lang akong bayad, sikong bayad, dahil nga nababawasan sa principal. Maray pa nga kayo mag-usip sa SEC.
ang SEC di ka napakiaram. Okay? Kasi bako yan inda jurisdiction. Although, igwaman girara yan na remedyo. Siyempre, kung mahiling man talaga kang borrower na, kumbaga, may pag-aabuso, may paglabag sa batas, may mga other remedies naman kayan. No? May mga other remedies na pwede naman na gibuhon kay kang ining borrower kung sa hiling niya sala so naging so naging transaction niya with this lending with these persons. Okay? If the allegation of the complaint pertains to act which may give rise to criminal or civil case, the same should be filed before the regular court. Kung ang mga aligasyon would be equivalent to criminal or civil case, pwede ka na kan magkaso. Halimbawa, tigpapasupgan ka na sa Facebook, so mga kamidbid mo, dahil man na pagkaaram, tigchacharat na, tigtitext na, nahuni ngaya si Pedro, mautangon nga, dahil nagbabayad. Anong pakiaram kang pamilya mo? Anong pakiaram kang mga kamidbid mo sa utang mo? So, ang purpose lang is ipasupog. That is a criminal case. That is subject that can be a subject for criminal prosecution. Ini pong sa mga nagpapasupog para lang mag-utang. Kung sisi ang nag-utang, iyon nindo ang singilon. Dahil na nindo pwede ka mo magpatabang sa kapitan, sa barangay official, ngaling paapudan ito, ngaling magirilingan ka mo sa barangay, sa lupon. Okay yon, that is legal. Pero kung ma-resort ka mo sa pagpapasupog, sa pagpapatakot, that threats, that unjust vexation is a criminal offense. And you may be held, subject to criminal prosecution for that. Utong ito, rinailing ko sa Facebook. So mga nag-utang sa tindahan, tigpo-post sa pangaran, nag-viral pa ini dati sa Facebook. Kung pangalan lang po yan, halimbawa, ngaya, Pedro, 200, ngaya, Jose, Trismail, ngaya si, Juan, ngaya, 200. Kung pangalan lang na halimbawa ako nakabasa, sisi Juan, sisi Pedro, sisi Jose, kumbaga, dahil specific na maybe wala man yan na problema. Dahil masyadong kasi, vague o kumbaga bako klarado kung sisay ang tigpapatungkulan niya. Kasi dakulo na Jose, dakulo na Pedro. So sisay duman. Pero kung halimbawa may apelyido ngaya Juan de la Cruz na taga-aro kaning Purok sa Panal, ma-identify tulos. Isus nga kung ako nakabasa, isus nga padihong ko ngayon si Pedro, grabe pala niyang utang digdi sa ini. That may tantamount to a criminal case of maybe unjust vexation, maybe light threats, or kung ano pa man, yan, na pwede yan na may criminal liability. Tigpapasupog muna sa tawo. Tigpapasupog mo sa tawo. Dahil yan, kumbaga, bako yan ang proper way para magsingil. Okay? Ang sabi sa mga kayo, narumduman ko, may tindahan man kami, si Hermana kayo, may mga libro man, may mga libro sa tindahan. Pag dakulo ng utang, may siya, parang ceiling or maximum amount na pwedeng ipautang. Halimbawa ngaya, hanggang lang siya ining para utang, haluin magbayad. O hanggang ka lang sa nang isang gatos. Pag nakawalan rin ng utang niya, may nakalagay naman sa puro, stop it. O dahil na pagpautangon. Okay? Pwede naman siya magutang pag nabayadan naman. May mga maximum. Okay, so mga may gusto nagbayad, pakautangon yan sa aga bayad lang, okay lang yon. Okay? So, may mga dakulo na paraan para maningil sa pautang, but not to the extent of shaming the person. Dahil napagpasupugon. No, kasi sabi tangani, wika at batong inihagis, hindi na muling maibabalik. The moment na nakataram kita kimalain, the moment na nakagibo kita kimalain sa kapwata, maski bawiun tayan, the damage has been done. Okay? So, the commission may give assistance to the complainant by calling for a conference with the respondent lending company, subject to the consent of witness of both parties. Ang mga nagsisettle man ang SEC, kay mga araw kayo ng mga garo man sa lupon.
So, kung pwede man lang mapagurunan, kung ang problema naman lang tungkol sa utang, kung ang problema, welcome brother. Yan si partner ko. Sa Parada Arminato. Hello po dyan sa Parada Kang Malipot number 67, si Tol. Natakanalit partner. Yeah. So, hindi na kita, discuss na mo yan partner, tungkol sa utang. Sige na brother, siguro na, hangos mo na, kaya lawig. Okay po. Huli po na question number 5. Makibasa tabi brother. If the lender require an ATM card as collateral, should the ATM card owner relinquish its possession? Huli po, sa mga nag-uutang na tipa surrender ang ATM card. Ano? Ako dakulo na ako kayo ni, ang experience ko kayo ni sa bangko, dakulo na ako kayo nakasuhan. Ano? Kasi, kung may consent naman, halimbawa ngaya, ako mautang sa imo brother. Mautang ako sa imo. Okay. 5,000. Sabi mo, o sige, pautangon ta ka, pero nga isurrender mo sa ang ATM ko. Tadyan ko akong ang usual na gibukaan. Ako ang ma-withdraw kang mo, halimbawa 5,000 ang sweldo ko. So 1,000, kukuha ko sa 4,000, i-remit ko sa imo. Okay yan kung nag-consent. Okay yan kung nag-consent. Pero kung ako, habo ko ngayon, may karapatan ba ako na dahil ko isurrender ang ATM? The answer is yes. Pero syempre, kang mapautang, may karapatan ka man, dahil ako pautangon. Pero nganing pa siguro po kita kayo ng mga tugang sa mga nagdadaugta na nagpapautang na nagkukuha ki SPA, ay ki ATM. Kung makuha po kita ki ATM, maski nagtugot ang dapat may kasuratan. Dapat may kasuratan na ako, si Arukay, ni nagtutugot na isurrender sa ATM dahil siya na ang siya ang ma-withdraw pambayad sa utang ko. Kaya ito, tigigin mo kayo ni, igwining SPA, Special Power of Attorney, authorizing the lender na mag-withdraw sa ATM. Dahil kung bako, alam mo, balubagyan ta ka bagay brother, pinautang mo ako, sinurrender ko sa mo sa ATM, di kita kasuratan, pinablatter sa pulis niya, kung nawara ang wallet ko, pati na sa ATM ko, nakuha sa mo sa ATM ko, ang presumption kaan, ikang nagabas ng wallet ko. Any person who found in possession of a stolen item is presumed to be the theft. Kung sisay ang nakuahan, ng nakuhan kang nawawarang item, ang presumption kang batas, iyong nagkuha. So, pwede ba gaya na nganing safe man kita po na mga sa mga nagdadaugtang mga may pautang na nagkukuha ki nagre-require na isurrender sa indang ATM, nakulong kayo ni. Kaya ito, minsan nga ni, may na-report na ako kayo ni sa security guard sa sarong bangko. Halabawon sa pila. Di ugmaw na ako, tanya ako, madali na sa pila, duwa na sana. So sa inutan ko pala, dakulo na kapot na ATM. Yun ako niya. May rule din sa bangko. Di ka pwede mag-stay dyan more than 3 minutes sa ATM, dyan sa machine. Magtao ka man sa iba. Mga 5 minutos na, report ko sa guard niya ako, guard to, sigurado lender ito. Paano naman kami sa mga nasurunod? Okay, dapat magali ka muna. After 3 minutes, magali ka, balik ka na lang sa pila. Kami masurunod pa sa imo. So, siguro po para digdi sa sa kahaputan na ini na pwede bang i-require ng lender na ang ATM parang i-garantiya, i-collateral. The answer is yes, provided may kasuratan ka mo that you are being authorized para magkaigwaki possession, para tapos mag-withdraw dyan sa ATM. Otherwise, kamo man sanang magkakaproblema kaan kung pag-ibuhan ka mo ki bako ka nais kang nag-utang sa Indo. Sabi nga ni, marinang sigurado. Iyan number 6, brother. If the lender is harassing me during the collection of payment, can the SEC assess me? Answer.
It depends on the issue raised in the complaint. If the allegation of harassment pertain to acts which may give rise to criminal civil liabilities, the complaint should be filed before the regular courts which has jurisdiction over the same. Okay, nagkukolekta ng haras. Ano yung mga harassing So, nagpapasupog baga, nagpapasupog. Tataod, saro-saron tayo ni mga pagpapasupog kung ano yun eh. Ika nga nagbabayad, inano ka na sa barangay, okay yan. Kung sa barangay nagagad ki assistance, okay yan. Sa public pa lang Kung halimbawa nga, balasubas ka nga yan. Tig-broadcast ka na, nag-agi ka sa na, uwin nga, balasubas din nagbabayad. Ngayon ka sa tao kang ano, kumbaga, ang purpose, ipasupog ka na, that is unjust vexation, that is oral defamation. Diba? So, na-discuss na baga kang so oral defamation. That may tantamount to oral defamation. Tigpapasupog ka. Okay? So, tatod po, sa saro-saron tayo ng mga harassment during the collection. Question number 7, Tabi, brother. What is the rate of interest that should be imposed by a lending company? Inang tigapot, pira ba talaga dapat ang porsyento? Ang sinasabi po kayo ni mga tugang kang batas, kasi suspended ang may tiga po dati kita, brother, na usurious law, usury law. Pag sinabing usury law, pag ang interest na tigpatong tigpatong sa utang, masyadong halangkaw, so tigsaapod na unconscionable interest. Halimbawa, ang interest, 50% per month, grabe naman. Halangkaw naman, mga unconscionable, tigdideclare kang batas tang illegal. Kaya lang, sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas, daingon niya na illegal rate. Basta ang both parties mag-agree, okay yan. Sabi kang naguron, ang offer kang halimbawa ako ngayon lender, brother, pautangon ta kang 100,000. Pero, sa sambulan, ibabalik mo sa kuya, 150 na. So, 50% in 1 month, nagtugot ka man, then we both agree. Legal yan. Legal po ang interest. Iyan ang mga yan. Although naman ini, technically, that's legal. Kaya lang, dakulo ng mga Supreme Court decision ka ini. Sabi nga ni, in a long line of cases decided by the Supreme Court, sabi kang Supreme Court, maski nga daing siling na tigpapautob ang Bangko Sentral ng Pilipinas, dapat ang porsyento man giraray reasonable, conscionable. Kumbaga, ang rason digde, paano pa yan mabubuhay kung gabos na sa ng pagtrabaho kan, pambayad sa porsyento. Pambayad maka sa utang niya. Ang nag-utang kaya minsan observe ko, dapat tawan mang panahon. Minsan nag-utang mo niya, kinaganya ako na sa motor, masikin na sa tindahan. Puro 20 nga, suro 50, dahil man makabawi. Ngayon, sa interest po, depende man sa nagpautang, may 1.5%, biyo na po ang, sa iba naman 10%. Depende yan sa agreement. Opo. Ang importante po digdi mga tugang digdi sa agreement sa porsyento, kay puwan digdi, dahil kitang tig-apod na vices of consent. So, mga defects sa consent. So, tig-apod tang fraud, intimidation, threat, or undue influence. Na baka nag-iyo pala halimbawa, pinautang mong 100,000, ang porsyento, 50% per month, kaya pala na nag-utang sa imo, may emergency. Kung baga sa tig-apod tang kapit sa patalim, maiyo na sana sa imo, nganing sana makautang, tanganing gagamiton sa emergency, defective yan, defective consent yan. Later on, pwede yan questionon. Bako man yan voluntary, nag-agree ako, napiritan lang akong mag-agree dahil sa pangangaipo. So, kaya yan po ang so kaya, di ba siya, ang pinaka digdi, nakulo na ako kayo na ngunyan kaya, na ako, limited practice na lang ako, dahil na kaya sa schedule, kadit baga sige tang rabas, sa Kaya ito, kang nasa, po ako mga tugang, nasa full blast practice, sabi kang full blast low practice, dakulo na ako kayo nahandilan, dakulo na ako kayo na-encounter ng mga kaso, nagpautang, ang utang kung man sa ng attorney, Gismail,
Nagparabayad na nga ako, mga 30 mil lang ang binayad ko. Ngunyan nga, ikukolektan pa akong 70,000, 80,000. Grabe pala, ang porsyento, 20%, ang simana, anak nang. So sabi ko, niya ako, pakasuhon mo lugod. Hayaan mo lugod siyang mag-file kikaso, kasi pag nahiling yan kang korte, naarog ka ang interest ka yan, uyaman ka ng korte, masyadong unreasonable ang nindo, baka ibalik pa yan sa legal rate of 12% per year. So that's only 1% per annum. So baka makarefund ka pa dyan, tas sobra-sobraan ang binayad mo. Kaya po, di kita matakot na magrani sa korte, di kita matakot na kung halimbawa ika may utang, binantan kang kakasuhan, pabor po yan sa to. Kung sa part mo kang nag-utang, kung halimbawa nag-utang ka, parang yung utang ko ngay attorney, 50 mil. Halos nga, nabayadan ko naman nga so 50 mil, sobra pa nga ni ito. Ngunyan nga, tigkukolektan pa ako, 100,000, may mga porsyento pa daa. Ang iba kaya, so tada, pati porsyento pa ito. So tada, tipuporsyentohan pa. Sige, so porsyento, nagpuporsyento pa. Tigaputang compounded interest. Sabi na, Tapos ngayon yan, tigbabantan nga akong kasuhan. Ang ko po dyan mga tugang, ang recommendation ko, pabayin ang magkaso, maray ngani. Nganing mahiling lugod kang korte, na huni man, matawanan ka man kitsan sa mahiling kang korte, na bayad mo na sa principal, bayad mo na sa interest, nang tigsisingil naman sa nasay mo, unreasonable surcharges. Baka karansilon palugodan kang korte. O de ka ng bayadan. Araw sa ito kang kang yaon ako kang nasa collection pa o kay ito sa araw ka ng usual na na-encounter kong mga kaso na may mga unreasonable charges talaga na sabi yung tangan, legally speaking, allowed dyan kasi daikitang usury law. Suspended ang implementation kang usury law until now. Kaya bahala, sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas, bahala ka mo kang porsyento na ilalag nindo, na mag-agree nindo for as long as both parties, the lender and the borrower will agree. Pero sabi kang Supreme Court, nyaon kami digde para proteksyonan kung igwa naman na pag-aabuso dyan sa karapatanaan kang lender. Minsan man, ang borrower, yan nga, tayo man talaga nagbayad o natural, maside ang batas ang korte sa lender. Okay? Okay. So, question number 8. What is the interest rate that should be imposed by lending company? There are currently no ceiling set for the imposition of interest rates in view of Central Bank Circular Number 905 Series of 1982, which suspended the effectivity of the usury law, such as the borrower, the lender are free to agree on the interest rates, fees, and other charges that will apply to the loan in their agreement. Ayan. Dahil man na ceiling ang interest rate. The borrower and the lender are free to agree on the interest rate. Ngunyan, nuwarin kita pwedeng mangolekta ki porsyento. Alam mo, nagpautang. Nuwarin kita pwedeng mangolekta ki porsyento. Kaipuan po yan nakasurat. Halimbawa, mapautang ka, kung late man sa ng amount, 1,000, 2,000, okay lang oral. Pero kung halimbawa, may mga kurkantidad na, and as a matter of fact, any transaction more than 500 pesos, kaipuan kaan, nakasurat. Kung dahil nabayadan, dahil na pala. Kung dahil nakasurat, halimbawa, nag-utang ako sa yung 500, dahil kita nakasurat. Taraman ko, kasuri ka mo nag-utang sa ako, anong prueba mo? So, amigo ko kaya tigtaraman ko si ba ito? Bawa. si Juan de la Cruz. Ko dapat may kasuratan ka mo 10,000. Pag nagsubra ng 500 pesos, kay puwan ka. Until now, dahil mo siya nababayadan pa. Di pisiro niyan mangolekta. Tigapod mo yan na, kinds of contract, unenforceable contract. Those contract that exceeds monetary value of 500 pesos, pag nagsubra na sa 500, kay po na niya nakasurat, nganing pwede mo yan i-drag sa korte. Pwede mo yan kasuhan. Kita mo yan ng small claims cases. Kay po may promissory note.
Kaya po may diit na, maski sadit sa ng papel na nagpapatunay na ining taong ini may utang sa imo. Paano kaya kung nag-issue ka cheque, tapos talbog sa cheque? Iba man ang cheque, ibang batas yan. Pag nag-issue kang cheque, may bouncing check law. Pwede yan kasuhan. Bayadan ta ka ngaya. Dahil man palang kipundo ito. Ayan, may kaso talaga. Criminal case pati yan. May kulong yan. Nag-issue ka ki-cheque, dahil man pala napundo, nagtalbog, pwede mong kaso ang ki-bouncing violation of BP 22 kasi issue ka mas lang yung cheque. Tigraraot mong ang purpose po mga tugang ang cheque, nga dahil na magparako arano ki cash. Tama pa galon baga magdara ki cash, pwede kang ma-hold up. Kaya sabi kang batas ta, instead kaya mag-arano ka, mag-transaction ka mo sa cash, mag-cheque na sana ka mo. We call that negotiable instrument. Ngunyan, kung gabos na lang natin isyong cheque, magtalbog, dahil lang may matubod sa cheque, dahil lang may matanggap sa cheque, kaya yan, tigpe-penalize. Tagaro ngaya, tigraraot mo ang integridad kang cheque. Kung gabos na sa ng cheque, magtaralbog, ang mga negosyante, dahil na matanggap ki cheque, mabalik na naman kita sa cash, which is very risky, and very costly sa part kang gobyerno, magpara-imprintakan, magastuson. No, kaya nga niwa nakita mo niya ng mga GCash, mga wallet, kung ano-ano nganing ang ano kang gobyerno ta mas convenient na. Mas convenient tapos dahil naman para darara ki cash. No, ako nga pag nagsiseminar ako mga tugang mabayad GCash, maanong credit card, mabayad sa credit card, anon ko naman bank transfer Kaya pag may maranis ako, mahagad niya ki kwarta, di akong kwarta. somewhere di akong cash. Somewhere in Europe. Dahil naman din nagparadara ki kwarta naman. Oo. Maano lang ki... Card. Iyon na ito. Oo, may... grocery ka, iyon na. Puros mga card. Iyo. Madali sa indang ano. Naroon nga, pag nagsisaod kami, nga lasong kayo sa pamangkin ko, si Alay. Alam nga, si Tudek, dahil nagbayad, tina ko lang card. Mabayad ka ba ganyan sa mga grocery? Ita ko lang card, mapindot-pindot, tapos na, may debit card, may credit card. Depende, kasi as much as possible, abo na kang ang commercial transaction ta, mas magayon, mas convenient kung dain ang cash. Pero may responsible mga po, ay may pananagutan man po dyan sa mga card na yan. Natural. Kung dahil ka makabayad man sa mahalang ka so Natural. Utang baga na credit card. Okay. So, what is the rule on the imposition of compounded interest? Ano ba yung nagsasabing compounded interest? Ang compounded interest po mga tugang, nagutang ako 20 mil. Di ako nakabayad mo niya na bulan. Ma-porsyento nga itong 500. So, ang utang ko na 20,500. Ngunyan, sa mga masunod na porsyento, mabase na ba kung nasa 20 mil, duman na sa 20,500. So, porsyento, nagporsyento man. Anong sabi dyan, brother, kang batasta sa compounded interest? The law requires that the imposition of the interest, its rate in the fact of its compounding should be reduced in writing. Failure to specify the manner of earning interest, however, shall not automatically render the stipulation. Imposing the interest rate void since it's readily apparent from the contract itself that the parties therein agreed for the loan to bear interest instead in default of any stipulation of the manner earning interest, simple interest shall accrue. So, kung gusto tada mag-compounded interest kaipuan, clearly, specifically nakalaag sa kontrata. Kung ang pwede talang i-charge, so tigaputang simple interest. Kung ang simple interest, ang tigbabasyan kan, so principal balance. Ang compounded interest, ang basic na porsyento, principal plus interest. So ipas the interest, nag-interest man. Allow dyan sa bangko, allow dyan sa mga lending companies for as long as they are reduced in writing. Nakasabay po yan sa kontrata, aram kang borrower, na-explain sa borrower as in nagtugot si borrower. Di kita dyan na problema about compounded interest. Iyan brother na question 11.
Are 5-6 transaction illegal? Legal ba ang 5-6? The Supreme Court already ruled that the possession of usurious interest rates such as 5-6 money lending is illegal. The legality of illegality of the contract stipulation entered into by the parties is subject to the court determination. Stipulation authorizing the possession of iniquitous or unconscionable interest rates are contrary to moral, if not against the law, under Article 1409 of the Civil Code. These contracts are inexistent, in void, in issue, or void from the beginning. They cannot be ratified nor can be right to set up their illegality as a defense be waived. The nullity of the stipulation of the usurious interest does not, however, affect the lender rights to recover the principal of the loan, nor would it affect the terms of the real estate mortgage. The right to foreclose the mortgage remains with the creditors, and said right can be exercised upon the failure of the debtors to pay the debt due. The debt due is to be considered without the stipulation of the excessive interest. A legal interest of 12% per annum will be added in place of the excessive interest formerly imposed. Okay. Ini pong ano lang 5-6. Sana sinabi na po kang Supreme Court illegal ini. Ano yung 5-6? Alam mo, ang amautang niya akong 500, next week, iuling mo sa 600. That's 20% per week. Tuna yun ining 20% ang simana. So, times 4 mo, that's 80% per month. So, sa bulan pa sana 80% na talagang malulubog kan sa utang ang nagpautang. Ay ang sunag-utang kan malulubog dahil nasa ang gabos na sa pagtrabaho kang niya, pambayad na sana sa porsyento. Sabi kang Supreme Court, illegal ini. Usurio, sabi po kang Supreme Court sa mga decision niya, okay nga tigtatanong kang Bangko Sentral ng Pilipinas, libre ka mo na mag-agree kung pirang porsyento. Pero, para ma-determine kung legal ba yan or illegal, nyaon baga kami. Nyaon nga kami digde, hilingon mi yan. Hihimay-himayon mi yan. Hihimay-himayon mi yan na kontrata nindo. Pag nahiling kami na bako naman ang makatawo, bako naman ang rasunable, kumbaga bako naman bako naman nga sa morality, ang agreement nindo masyadong dihado ang borrower, ika-cancel mo yan na porsyento, ibabalik mo yan 12% lang. Kasi dahil syempre suutang, dahil yan halion kasi may utang naman talaga. Diba? Okay. Ang ika-cancel lang, i-declare lang kang korte dyan, ang illegal sa porsyento. So, tatawanan ka man girari ko porsyento, pero si tig-apod tang legal rate, which is 12% per annum or 1% per month. Yan ang legal. Okay. So, yan ang legal na So, question 12, how are existing loan to be treated? Paano dapat natratuon ang mga utang? Makibasa tayo, A brother. contract or conduct apparently honest and lawful must be treated as such until it's shown to be otherwise by either positive or circumstantial evidence. A duly executed contract carries with its presumption of validity. The party who impugns its regularity has the burden of proving its simulation. The Commission has no authority to rule upon the validity of a contract, and the stipulation herein, those existing loan, unless declared null and void, may be considered as receivable upon incorporation of an entity. Existing loans should be compliant with the requirements of the law, otherwise it cannot be considered as receivable upon incorporation. Yan po yun So, pag may nag-utang, may promissory note, ang presumption kaan, valid iyan. Legal iyan. May promissory note. Kung halimbawa, ika nga nag-utang, nagtataram ka na, dahil ko man nga nasabutan, dahil ko man nga na ay ka na ma-approve. Bakong kasalan nga na, sabi nga bago kita magnusnos, bago kita magpirma, dapat nasabutan ta ang satuyang tigpipirmahan. Dahil basta magparapirma, the moment you sign
the moment you affix your signature or maski thumb mark mo sa dokumento, you are bound by its content. Okay? Ngunyan natin sisingil ka na, nagrereklamo ka, illegal nga yan, ikangunyan ang ebidensya na para mapatunayan mong illegal ito. Ano? So, kaya iyan ang moral lesson digdi, dai basta magparapirma ki kontrata na daiman nasabutan. Dai magpirma ki dokumento kung dai nabasa, dai nasabutan. Paano nga attorney kung English? Dahil man nga ako nakasabot ki English. Magpatabang sa nakakaintindi. Ano? Magpatabang sa nakakaintindi bago magpirma. Okay. No, kasi the moment we affix our signature there, nga nasa tuya ang burden kung gusto tang baliwalaon ang or ipa-invalidate ang content kang huya na kontrata. Question number 13. What if the loan contract violates the law of data privacy and or discloses information therein to third person? On the matter of the alleged invasion of privacy, such cases fall within the jurisdiction of the National Privacy Commission, NPC, pursuant to the provision of the Data Privacy Act. Iyan, data privacy So, promissory note. Halimbawa, lender ka, nagpautang ka, may pinapirman kang promissory note. Dahil nagbabayad, pinost mo sa Facebook. Uni ngayon, nag-utang sa ko, ini ngayong prueba ko na may utang ngayon ni sa kuya, nagjungaya kang sarupang taon, dahil ako tigbabayadan, pinost mo sa Facebook. Nyaon sa pangaran, nyaon sa address, nyaon sa mga whereabout. That is violation of data privacy law. Nagbukas ka kisa, nagpost ka kisarong sensitive information without the consent of the subject. Parang kang una, kung talagang gigil na gigil ka, buraon mo sa pangaran, buraon mo sa para they ma-identify kung sisa ito. Otherwise, that is a violation of the data privacy law. Parang attorney, private message ko ngaya. Private message mo sa nangeba ko man po sa Facebook. Maski na, kisay mo sinend sa mga barkada niya, sa mga tugang niya, manungod niya, that's still violation of data privacy. Kasi may intention ka na ipakalat. Samantalang, ang transaction is between only you and the borrower. So, kung may problema ka sa borrower, singilon mo sa borrower. Ang action mo, duman sa borrower. Dahil ka naman damay. Dahil ka man damay kung sisay ang mga nyaw niya sa friend list. Napapadaran mo ka, boss, kang mga rant mo laban duman sa kamidbid ninda. That is violation of data privacy. Okay? Sabi nigde, ikaw kitang batas na tikapon na Anti-Debt Collection Harassment Law. Uni, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Circular Number 444, specific ini brother, specific ini mga tugang, tigtataram niya, inidaa ang mga unfair collection practices. Dahil ini pwedeng gibuon kang mga credit card companies, mga collection agent, mga abogado, as in agents, para sa pangolekta. May mga paraan na tamang pagkolekta, pero ini dapat pagibuhon. Okay? May mga legal na paraan. Ining tigsite kang Bangko Sentral ng Pilipinas, ini ang mga unreasonable collection practices na di dapat gibuhon. Makibasa, brother, kang letter A. The use of threat of violence or other criminal means to harm the physical person, reputation or property of any person. Nananakot na, pag di ka nagbayad niya, igbasunta ka. That's already a threat. That's already a grave threat. Pag di ka nga nagbayad, suluon kung harong mo, bako arog kaan. Kasi imbis na ika makakolekta, ang mangganan mo, preso. Kasi that is tantamount to grave threat. Okay pa. So, okay nga, tinuok mo, ika nga di ka mabayad, tinuok. Ano naman ako nagsisingil sa iyo, tinuok mo, bago nakasuang kapalugod na physical injury. Ang hamon mo lang naman, bayadan sinutang sa imong 1,000, nang ganan mo, igwa ka ng kaso na physical injury. Ikadua, the use of obscenities, insult, or profane language, which amount to a criminal act or offense under applicable laws.
nagmumuna ng biyo, nag-insulto na. O yan nga si brother, balasubas na yan. Balasubas nga yan. Dahil nga magparapotang. Ako nga may utangan sa kuyang nagbakal nga sa kuya ki, tulong baduya, di, masang tao na di, tigbabayadan. So, kumbaga, ini po mga obscenities, mga kabastusan, mga profane language, mga, mga muda, likayan ini. Bako ini, mga pananakot, sa taramon, dakulong kayo ni, natatakutong ka, na, papasupugong ka, sana iyan. Sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas, that is unreasonable collection practices. Pwede ka man makakolekta sa ibang paraan na day kay puwan mangsupog, na day kay puwan magmuda o kay mambanta. Letter C. The closure of the names of credit card holders who allegedly refuse to pay debt except as follow under the law. Oh yan, tiglitan yan sa Facebook, sa mga sa mga may utang, may pangaran, may address, may amount of loan. Bawal yun, Data Privacy Act yun. So, yan, violation of Data Privacy Act yun. Pwede ka mo, sabi tangan, so last na, about sa libel, pwede ka mo, mag-blind item. Sisinginin kataning mi, na, nag-utang ngayon sa taon na, day pa nga ako tigbabayadan, pero ngayon ang my day, for perme, OOTD. Outfit of the day. Baka specific. Nakulong kang kataning. Alam mo, nag-react sa saro. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Pero di mo dapat pangaranan. Okay. Kasi that may constitute a criminal offense. Otherwise, ang tao, igwapa man kasusupgan ba gano'n? May kasusupgan man ang tao. Diba? Maski nga ding mga supog, may kasusupgan. May mga may mga bagay sa iya. Discuss ta ba kang nakaagi na, ang pandokta, huli yan. Di pili pagparadumi-dumi, kuspangga dyan sa ampangan. Kaya, imbis mabayadan, mapipirdi lang sunod pa utang. Di kaya dapat yun letter D. Threat to take any action that cannot legally be taken. Nagbabanta na di man pwedeng pero kung pinagbantan, alam mo po may mga tugang pagbabanta. Pag di ka ngayon pag di mo binayadan, file ta kakikaso. Anong maraot sa pag-file kang kaso? That is legal means. Pag di ka ngayon nagbayad sa ko, maghiligan nga kita sa barangay. Walang problema yan kasi that is the legal means to settle an obligation. Pero pag sinabi mo, pag di ka ngayon mga binayadan, so mga katago-tago mo yung sikreto na tinaram sa kuya kang magbarkada pa kita, iluluwas ko. Ang apod kaan, blackmailing. Bigbabanta nga. Pag dahil mo binayadan, so mga picture mo nga kay ito kang sa mga picture mo yung huba, iluwas ko. Tigba-blackmail na. That is not allowed. That is a criminal offense. Okay? That is pwede yan lumaog sa light threats. Blackmail. Bawal ang mag-blackmail. Okay. Pag dahil mo nga brother, pag dahil mo nga binayadan 1,000, itarang ko nga sa tipipiday mo, bataw ng kilikili mo. Okay, sabi ko nga yao, day ka nagtututbrush nga yao, masambulan na. Blackmail. Letter E. Communicating or threat to communicate to any person credit information which is known to be false, including failure to communicate that a debt is being disputed. Iyan. Para pamalita muna, nagparasend ka send to mail. Ini nga si brother, mautangon nga ini, di nagbabayad araw kan. Ito pala, bayad na sukaba nga. So, ini sa mga, mga tugang, so mga, may nagpautang na titireksan sa mga manungod, sa mga, sa mga kamidbids niya, kung sisayang niya duman sa Facebook, sa friends sa Facebook, ipadarahan ki rant na uyan yung barkada nindo din nagbabayad. Ito pala may binayad naman. So ini pong mga sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas, unreasonable collection practices ini. Pwede ka kaan mapamulta, kung may criminal liability, pwede ka pa kaan makulong. Letter F. Any false representation or deceptive means
to collect or attempt to collect any debt or to obtain information concerning a card holder. Nagpamidbid sa imo, siyempre, dahil mo na ngayon, blinak muna sa cellphone. Nagduman sa indo, nagpamidbid, taga-NSO, taga-PSA nga kami. Ito pala, nagkukasay mo impormasyon kung sisa ang mga manungod mo, arugaan, that is not proper. So karo kay puwan pang mag-imbestiga sa imo, mag-background check, nagpapangga pa para makaaram sa aking mga personal information sa imo. Ano pa man ang kaipuan pag mautang kay nga niyan may application, loan application form kasi nga na diyan ang mga relevant information na kaipuan just in case magbayad. Okay. So, letter G. Making contact at unreasonable, inconvenient times or hours, which shall be defined as contact before 6 a.m. after 10 p.m. unless the account is past due more than 60 days or the cardholder has given express permission or said times are the only reasonable or convenient opportunity for contact. Turugong ka pa, sige nang kang message mo, sige text message mo, matanga kang binasa mo, nanginingil, dito tawag pili ki oras, makauya mo baga nawago lang mo emergency, usually po baga kita mga tugang, pag may na-receive kitang message na matanga, na alang this oras kang gabi, ang presumption ta permikan, emergency, may importanteng nangyari. Pagbasa mo, taray-tayan so paniningil, taray-tayan so mga text sa imo na naningil na. Makapiko nun baga yan, makaano yan. Kung baga may tamang oras sa pangolekta. Bako ama yun man, di pa nag-alas 6 na ngolekta na, di pa at pasado alas 10 na, nyaon pa sana sa ino nangongolekta. Kung baga, timing untaman, may tig-apod po kitang reasonable hour, reasonable day to collect. Okay. O yan man, sa Securities and Exchange Commission, makibasa tayo, brother. The same foregoing acts are also prohibited by the Securities and Exchange Commission in its Memorandum Circular 18 Series of 2019, particularly prescribing abusive, deceptive, and unfair collection practices of financing companies and lending companies. Under the same circular, in implementation of this prescribed acts justify the imposition of penalties ranging from 25,000 to 100,000, 1 million, 1 million, as well as suspension or revocation of the certificate authority to operate as financing lending company. Okay. Digi po, ating sasabi digi kang SEC, pag napatunayan ang mga bangko, ang mga lending institution, nag-engage sa arog kaining mga unreasonable collection practices, pwede silang mapamulta ki 25,000 hanggang 1 million na penalties as well as suspension or revocation kang sa indang authority to operate. So sa indang certificate of authority to operate as a financing or lending institution. Magabat ka ini ang consequence. Okay? Sabi man kang Department of Justice, the following acts are illegal. Letter A, brother. Accessing the debtor's phone book contact list for purposes sending them messages in the event of untimely and or non-payment. Dahil na nagbayad, para padarahan kay mga so mga nasa friends list, kang sa Facebook friend kang kang borrower. Sabi kang DOJ, yan, inappropriate yan. Inappropriate, that is illegal. Illegal act. Okay, next. Posting the debtor personal and sensitive personal information online for purposes of shaming them. Ini po sa tigtataramta, pinuso pandok, pinuso nganing pasupugon. Una nga din nagbayad, pinagibuhan pa minsan kitarpolin na mga din nagbayad. Sabi kang Department of Justice, illegal na yan. Okay, ikatulo. Threatening debtors with debt and physical injury if they fail to settle their account balances. Tigbabantaan na, nakulugon, or gadanon. Para din nagbayad. Sabi kang DOJ, illegal an. Letter D. Using profane language through text messages directly sent to the debtors into the debtors' reference for purposes of shaming them may constitute violation of the following law, rules and regulations as may be applicable. Yan, mga profane language, mga muda. So,
Ini pong mga illegal collection acts ang pwede din ma-violate sa Cybercrime Law, Data Privacy Act, Revised Penal Code, SEC and BSP Memorandum Circular. Important things down borrowing. Kung mautang da, brother, kay po, naputuntang una. Do you really need to borrow money? Kay punta daw talaga mag-utang. Okay, kung halimbawa, pwede ka man sana magtipid muna dahil na mag-utang, yan na mag-utang. Ano? Okay po. Sometimes people borrow money with the sole purpose of taking advantage of generous people. Putong nga si Arpen, makwartan nga ito, maray pa nga utangan. O dahil na, minsan ang buot bagang tao, may hangganan iyan. O, pag abot ka ng panahon lugod na nangangaipo ka na, dahil ka na kan pautangon. May quote akong nabasa pero madali ngayang humingi ng tulong, magbigay ng tulong. Pero mahirap ngayang kitabang, magagad. Money can break good friendship. May nag-iriwal digde, mga magbarakada. Magbarakada, maski nga ni magbaranungod, nag-iriwal digde dahil digde sa mga pautang. So, sabi digde, I've learned not to lend people money because that can cause you stumble. Kung halimbawa ika ngaya, may mga tao kayang supog magsingil. O, di ka na magpautang. Tataraman ka kan, kuriputon man nga, pabayin na yan. Ako, minsan pag yan ang problema man sa ko, di ako tataw magsingil, kaya minsan pag nagpapautang, nalingawan ko na, minsan, pag tiko-compute ko man, dako naman pala ng pag tibayadan, salamat, pagdaida. So, brother, burte mo ini, what the Bible says about borrowing. Ika na explain ta. So, ini po ang word for the day. Sige. Tigdi po sa banal ng kasuratan po, Exodus 20:14. If anything is borrowed, it should be paid back. If what's borrowed is lost or injured, full restitution must be made. Ano daw ibig sabihin kan, brother? So, pag kita nang hinanghiram po, kay Puan po, huli, ibalik natin ito sa hiniraman. Kasi, kung nangailangan tayo, napakinabangan naman natin. Kaya, yung hiniraman natin, maibalik din sa kanya kasi kailangan din niya ito sa kanyang buhay. Psalms 37:21, the wicked borrow but does not pay back, but the righteous is generous in give. So, din nagbabarayad, ang apod kang Biblia, wicked. Wicked. Oo. So, anong wicked sa Bicol? Masama ito sa... Masama. Maraot. Maraot. So, the righteous is generous. So, dahil tamang kay Puan magmayaman, dahil kita makapagtao. Deuteronomy 15, verse 6, if you are faithful in obeying God's commandments, you will be blessed and able to lend and not borrow. So, ito po sa mga nagtitiwala po sa kumbaga yung faith mo sa Lord. So, you are not a borrower, but you are nagpapadasubli, nagpapahiram. It is better to give than to receive. Opo. So, parang yun ang kaan. So, Deuteronomy 28, verse 12, you will lend to many nations, but not have to borrow. Ang tig-emphasize digdi kang Deuteronomy, mas magayon pa dang maging lender kaysa borrower. Iyo talaga. Iyo, tapos, yun, macho. Give to him, Matthew chapter 5, verse 42, give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. Do not turn away. Kung may ang pagkasabot ko kan, brother, kung may ikapautang ka man sa nga, pautangon mo na. Pero kung dae, di dae. Tama. Sabi nga sa Proverbs, kung may nangaipo daang, kung igwa ka man sana, dae mo na pagtaraman, bumalik ka lang sa agad, itatao mo so kay Puan mo. Itaw mo na. Dapat, kung igwa ka man sana kito, itao mo na sa pangaipo. Makatabang na lamang. Yes. Pero dapat, sunatabangan man, ibalik man kung may dapat mag-isip man siya kung paano ito ibalik. Okay. Vice versa. So okay, Proverbs 22 verse 7, the rich roll over the poor and the borrower is the slave of the lender. Tunay nga po nang nag-uutang, alipin po kang nagpapautang. Kaya dahil nakaka-asenso ta lubog sa utang. Loan dito, loan doon. London, taga London. Di ba? Mabasta na kita yung mga mag-savings na lang ka mo. Nadakulo kitang babation. Sige pa. Anyway, may pa man. So sabi ni Madam Evelyn Bosque, hello po, good afternoon. Masiram na hapon. Salamat Ramsey Siram. Kay Ma'am Mila Bigkas, good afternoon, Attorney Blanca Bligal sana. Pagritabi Attorney na happy birthday to my pamangkin.
John Louis Navarro of San Isidro, Ilawod. Thanks, Tabi Sir, sa pagbasa. Sabi ni Geraldine Seriola Sistina, good afternoon po, Attorney Randy Blanza of Legal Sana. Pabati po sa anak kong makulit na si John Andre. Lagi po kami nakatutok at nakikinig sa Tindugo na at lahat po ng nakikinig. Salamat po sa pagbasa. Salamat man po, Madam. Kay Amalia Balingit, maray na hapon, Tabi Attorney. Hali kay Levi Abrera Roas, good PM po. The best ka, Attorney Dayan Casberma. Salamat, Madam Dayan. Pwede po mag-request ng kantang Valentine's and Greatest Love of All, sabi ni Rodrigo Minaday. Greatest Love of All. Aram mo yan, brother? So, the greatest love of all. It easy to achieve. Learn how to love yourself. It is the greatest of love of all. Request granted, Tabi, si Rodrigo Binaday. Ani kay Maris, good afternoon po, Tony. Mapot lang po kung ano pwede gibuon. May maestra na pigutangan mga eskwela niya. Ay, delikado kay ni si Madam. Bawal po yan. Ang nagutang na si Ma'am. Pigsisingil na nagtutuga pero Diamond Giraray nagbayad sa aldo na tinuga kang maestra. Ano po pwede gibuon, may nagpapapot lang po. I-report po nindo sa principal. Shout out po kay Jen Bitas, Nicole Bitas, Mikay Ramirez sa Barangay 2, Princess Bisunya, Jacqueline Bisunya, Jacel Bisunya, Jesseline Bunape, Jela de la Pasión, Jos de la Pasión, and Bisunya family po dyan sa Sibuknoy, hello po. Then sa Basod, Bismonte family, hello po kamo dyan. Diamond Grounds. Yeah. Hi man pala kay Cha Talina kasi Cha Esther sa sugod. Nagmumuta-muta ni Talina sila na mabati. Cha Talina, Cha Esther, nabati na, Tabi ka mo. Sabi ni Marian Caranza, good PM, Tabi, sa ang chat message na mautang maging ebidensya na nagutang ang saro na tao. Depende po yan sa amount ano. So kung sabi tangani, kung 500 and above, dapat nakasurat. No, may ano yan. Sabi ni Vilma Arabia, paano sir kung kada aldo ang porsyento? Basta nagturugot ka mo, for as long as reasonable naman yan. Aldawan ang porsyento. Grabe naman yan. Ano? Kung iyan ang kaugmahan nindo, bakuman magabat, ada yung problema. Hali kay Makmak Riluya, good PM po sir, nice tang topic nyo now, God bless po sa Indo. Sir, pabati man po si Mac, Agoy, Jimmy, Jeremy na nagtagay kay Bilo gabang nagdadang po sa Indo. Salamat. Luway-luway sa natami sir sa tagay. Ama yung pa. God bless, Tabi. Good afternoon po. Ali kay Jocelyn Brutas Brosak. Ali kay man kay BUF Cano. Very informative show. More power, legal sana. Sa mga manungod mi man po dyan sa Binitayan, si Evelyn, si Cho Canor, si Cho Carlito, si Chayet, si Cha Edwina, si Cha Poreng, si Manay Ruben, Manay Christy, si Cha Teresita, Cha Anate, si Cha Erlinda. Pinapabati po kami ni Mama Kikay. Tapos, sa mga pamangkin ko man po, si Princess, si Gabriel, si Maya Pe, tapos si Burnok na nagdadaog ngunyan. Ano ka mo, Henry Blanca Flor. Pa-shoutout man dyan, Rambo, digdi sa Mabini. Hello po dyan sa Mabini. Christopher Salva, good afternoon po. Christopher Salva, si Ate Mares, si Clyde, si Angel. Maray na hapon po sa Indong Duwa, Attorney Randy Blanza, Attorney Ariel Villarmino. Promoted ka na, brother, Attorney ka. Maliwanag pa po, sikat ng araw ang paliwanag nyo. Pabati po kay Kuya Doming at Dory, salamaton po. Ali kay Lisa Betito Rosales. So, brother, ikaw ka pang babation? Dyan po kay Attorney Benamin Villarmino sa Hapiao, hello po. Si Ringman po si Attorney Borse sa San Ramon. Si Pastor Bots, hello po. Sako family, Biso family, Bon. Dyan sa Fatima. Din sa gabos pong parainan nyug nga mo sa bilog na Pilipinas sa buong mundo. Ano ko man po diretso, kumbaga public service para duman sa San Jose Community College. Ma-start po ang enrollment sa mga first year sa Lunes, February 13, 2023. Lunes po. Matarawan kang number kasi may ano yan, kumbaga nganing dahil man kita crowded masyado, nasa 12,000 ang first year.
Ang enrollment po, petsa 13 hanggang petsa 17. Dako lang po kitang oras para mag-enroll. Dahil na magsurusuan. Ano? Mapon pagpaluwas kang number, alas 7 ang aga. Mapon ang enrollment, alas 8 kang aga. Dahil natabi dyan magkaramping. Banggi pa sa nagkameri dyan lugod kami. May nagbaray ra lugod. Dakulo na medyang nagduruman. Maaga pa, nagdyara na kamo. Dahil na po, kumbaga, very risky yan. Dahil may pangako ang kaligtasan nindo dyan. Magdyan po kita, mga alas 7 ng aga. Gabos man kita matatawanan dyan gabos ka man kamo dyan maislat. Dahil na magparapirili kang, kang section, kang mga block. Tatigayos mi po ini, tama face to face na kita. Kaya po mi pong kada block ma-maximize ang capacity kang mga classroom. So sabuton ta na po kung medyo may diit na kita bako komportable, may mga bako kita na komportable para man po ini sa tuy agabos ta hinihinguwa mi po diyan sa administration kang San Jose Community College na makabalik na kitang face to face. No, kaya po may mga nag-impose kami kiri-blocking. Kung may problema ka mo, kung may concern ka mo, day ka mo nasabutan, magduman sa administrator, sa mga opisina, niya ang student affairs, niya ng dean's office, niya ng registrar, niya po ang office of the college administrator. Gabos po dyan na opisina, handa na magsimbag sa sedong mga kaputan. Dahil na magpararant sa Facebook, takamu man sana ang naanuan ka yan. Okay, dahil kamo kan matatabangan. So, nagka-arano pa kita lugod. Kay puwan tapang magharampangan kung sa insain. Kami man, dakulon, imbis na ang focus misa na enrollment, kay puwan yung magsimbag kung sisay-sisay na mga radio station para lang maipasabot mi man sunaging policy kang community college. Ano po? So, dahil man po kami dyan na ibang yan, siguro para once and for all, ma-settle ang pinaka-purpose po kang reblocking, ma-maximize ang number of student per block. Ma-maximize, tanganing, magamit taman sa classroom, maximize ng paggamit ka mga classroom, as in mga facilities. Brother, kaya, nailimi kaya, nakabuelo, pagpili kang mga kung anong block, araw kaan, minsan, nawara mo na magpurugtasan, ang sarong klase, labi ng 50. Ang sarong klase, dahil nga na nag-19. May 19, may 20. Tapos, sarong klase, 45, 48. Sa kaya, ginibo make, i-reblocking, galing ma-maximize baga. Ang sarong klase, maximize ang number. Dapat dahil na magpirili kay block. Dahil na. Kung baga, sabi nga, dahil forever. Iyo po, so inabot na naman kita kay oras ki pamamaaram po. So yan na po ang masunod sa tuya. So salamat asin sa hanggang sa masunod Sabado. Ini po si Atty. Randy Blanza. Ini po si Ariel Villarmino. Para po sa programang Legal